Ito na mga kababayan ang kinakatakutan ni Atty. Roque mga kababayan dahil sasampahan po siya ng kasong libel. Sasampahan po siya ng kasong libel dahil siya ang itinuturo ni Peebles Cunanan na siya ang nagpakalat ng fake video, pulburon fake video mga kababayan. Ayon dito kay Attorney Jinky Loestro, mga kababayan, ang sinasabi niya dito ay pwede sampahan ng kaso cyber libel itong si Attorney Harry Roque dahil sa di umano siya ang nagpakalat ng pulburon video. Ayon mismo kay Peebles Cunanan sa ginawang hearing sa TRICOM mga kababayan. Apo. Ngayon mga kababayan, dahil sa pagkalat ng dahil sa pagsasalita ni Peebles Cunanan sa TRICOM, po nagpahayag po itong si Atty. Roque sa Netherlands. Apo, ang sinasabi ni Atty. Roque sa Netherlands mga kababayan sa ginawa nilang 1 month anniversary, 1 month mansari. 1 mansari ni Digong sa ICC. Isang buwan na siya dun eh. Apo, may ginawa po sila dun na event sa Netherlands. Dumalo nga dun si Marlica. Nagsalita nga rin dun yung asawa niya, si Hanelet. At saka pumunta rin dun si Atty. Roque. Nagsalita siya dun. Sabi ni Atty. Roque mga babayan na titindi pa raw ang panggigipit sa kanya dahil nga dito sa pulburon video na siya ang itinuturo na nagpakalat. Apo mga babayan, sabi niya yan. Ngayon, dahil sa pag-amin ni Atty. Roque na siya ang nagpakalat, ay nagsalita ito si Jinky Loestro. Ang sinasabi ni Atty. Jinky Loestro na isa sa mga prosecutors sa impeachment laban dito kay BP Sara Duterte. Sinasabi niya pwede sampahan ng kasong cyber libel. Itong si Atty. Roque, agad-agad daw mga kababayan. Sabi ni Atty. Jinky. Kasi nga mayroon na testigo na si Peebles Cunanan ay kaibigan ni Atty. Roque. Na siya ang nagpakalat ng video mga kababayan. Pakinggan natin ang balita ito mga kababayan. Posibleng irekomenda ng House TRICOM Committee na masampahan ng kasong cyber libel si Atty. Harry Roque matapos siyang ituro ni Peebles Cunanan bilang may kinalaman sa pagkalat ng kontrobersyal na pulburon video. Gayunman, iginiit ni Atty. Roque na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang ang maaaring magsampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng naturang video. Maring itinanggap. Tama. Bakit? Sa tingin mo ba? Sino ba dapat magsasampa ng kaso kay sa'yo, Atty. Roque? Alangan ako. Ako ba yung siniraan mo? Siyempre hindi. Natural, magsasampa dyan ng libel sa'yo si PBBM, ang kanyang mga abogado. Di ba? At saka yung TRICOM, dahil sila ang nag-imbestiga eh. Doon inamin ni Peebles Cunanan sa TRICOM. Kaya may karapatan siguro ang TRICOM na magsampan ng kaso laban sa'yo, Atty. Roque. Diba? Maliwanag naman yun mga babayan eh. Bakit ba gustong-gusto mo si PBBM ang magsampa ng kaso sa'yo? Kasi alam mo na walang time ang presidente? Diba? Tuloy natin mga babayan. Ng Malacanang ang video at sinabi na isa itong deepfake. Ipinubaya na ng Pangulo sa NBI ang investigasyon at pinasisiguro na mananagot ang sinumang responsable. Kasi merong Peebles Cunanan
na nagsalaysay pointing at Attorney Harry Roque. We have the government agencies also who are testifying na talagang deepfake yung Polvoron video. So, for the purpose of filing, I think sobra pa nga sa probable cause yung amount of evidence na nag-gather na nila. Walang maliwanag, may cyber libel dyan. Through the use of internet, is trying to make it appear that the president is actually using cocaine. Wala ka nang kawala. Diba? Wala ka na ngayong kawala, Atty. Harry Roque. Kasi, pwede ka pala kasuhan ng cyber libel dito sa pinakalat mong fake video na nagpupulburo ng presidente natin. Tama pala ang hinala mo dito na mukhang titindi pa ang mga kaso na kakaharapin mo. Diba? Mukhang titindi pa ang mga problema na pagdadaanan mo. Hindi ka pa nga nakakakuha ng asylum eh. Dyan sa ibang bansa. Eto, mayroon na panibago. Wag kasi mayabang. Para naman kayo lang ang matalino sa mundo eh. Diba? Si Marlica, dapat lang yan magyabang kasi nga, wala naman pakialam yan dito sa Pilipinas eh. Hindi naman talaga yan pupunta dito sa Pilipinas eh. Diba? Tuluyan na po yan magtatago. Hindi na yan babalik pa dito ng Pilipinas. Kasi, pag bumalik siya dito, may mga naghihintay sa kanya dito na warrant. Mula kay Katunying. Sinampan siya ng kaso, di ba? Katunying. Tapos sinampan rin siya ng kaso ni yung sa PCSO. Sino yun, mga kababayan? Noon sa PCSO. Diba? Nograles. Nograles. Sino nga yun? Nasa dulo ng dila ko eh. Kahilangan ng dila. Sino nga yan? Nakalimutan ko tuloy. Sino nga yun nasa PCSO na nagsampa ng kaso dito kay Atty. Roque? Basta siya yun. Diba? In short mga kababayan, si Marlica mukhang wala na yung rason para bumalik ng Pilipinas. Pero ikaw, Atty. Roque, meron ka pa. Tandaan mo, ang pira mo ay 100 million lang. 100 million lang yan. Mauubos din yan. Lalong-lalo na kung nandiyan ka sa ibang bansa tapos wala pa kayong mga trabaho. Siyempre, paano kayo makakapagtrabaho dyan sa ibang bansa? Wanted nga kayo eh. Hindi naman wanted na hinahanap. Ibig sabihin, nagtatago kayo mag-asawa. Kaya, iiwasan nyo siyempre ang makita. Tama? Dito pa rin ang takbuhan nyo sa Pilipinas. Paano nga kung si VP Sara hindi maging presidente yan? Di, habang buhay ka talaga magdudusa. Habang buhay ka magtatago. Diba? Yung pira mo dyan, 100 million lang naman yan. Ayon dito sa investigasyon sa Quadcom dahil sa Pogo, diba, nalaman ng tao na mula sa 3 million na pira mo, umabot ng 100 million. Diba? Maubos din yan. Million na yan, maubos din yan. Lalo-lalo na kung nangungupahan kayo dyan sa ibang bansa. Diba? Tapos, ito pa. Meron ka pang kinakarap na kaso. Libel. Cyber libel. Laban dito sa pagpapakalat mo ng fake video. Wala ka na ibang gagawin. Hindi ka na makapang-lalaki niyan. Wala na. Logi-logi na ang bataan. Diba? Okay mga kababayan, abangan na lang natin si Roque kung paano ito malikluhod sa presidente dahil sa kanyang pinaggagawa mga kababayan. Okay?
Salamat sa inyo lahat. Kung bago lang kayo sa channel natin mga babayan, siyempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi ko update sa ating mga video. Siyempre, paki-like na rin, paki-share na rin ng video mga babayan. Salamat sa inyo lahat. Ingat tayo palagi mga kababayan. God bless po, mabuhay po kayo. Salamat. Bye.